Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. So ngayon tayo po ay nasa diary entry number 1102. There are in my life times and moments of spiritual insights. That is divine illuminations when the soul receives inward instruction about things it has not read in any book and has not been taught by any person. These are times of great inner knowledge, which God Himself imparts to the soul. These are great mysteries. I often receive light and knowledge of the interior life of God and of God's infinite disposition, and this fills me with an unutterable trust and a joy that cannot contain within myself. I desire to dissolve completely in Him. Sa aking buhay may mga oras at sandali ng espiritual na pananaw. Iyon ay mga banal na kaliwanagan kung saan ang kaluluwa ay tumatakbo ng panloob na aral tungkol sa mga bagay na hindi nito nabasa sa anumang aklat at hindi itinuro ng sinumang nilalang. Ito ang mga panahon ng dakilang panloob na kaalaman na ibinibigay mismo ng Diyos sa kaluluwa. Ang mga ito ay mga dakilang misteryo. Madalas akong tumatanggap ng liwanag at ng kasamaan sa panloob ng buhay ng Diyos at ng matalik na disposisyon ng Diyos. At dito ay pumupuno sa akin ng di mabigkas na pagtitiwala at kagalakan na hindi ko mapigilan sa aking sarili. Ninanais kong malunod ng lubusan sa Kanya. Panahon, panakanaka, nagkakaroon si Faustina ng panibagong spiritual insight. Yung bang tatamaan ka ng liwanag, parang gano'n. And that light will serve as something that contains the message. Parang gano'n, no? Parang yung liwanag na yon, bubuksan yung tutulog mong isipan. Pagkatapos, ibibigay niya sa atin. Hindi yan kailangan printed, hindi yan kailangan nasa cellphone. Hindi yan katulad ng kung paano natin nare-receive ang isang mensahe. So in the form of a light, it will strike the soul, gigisingin ang kaluluwa, at ang kaluluwa ay magiging receptive sa mensahe ng Panginoon. Well, this does not happen to everyone. Hindi lahat tayo na nabubuhay, even here at the 3 a.m. group, not one of us, wala ni isa sa atin. Marahil ay nakaranas ng ito. Siguro pero naman, siguro isa, dalawa, no? Pero this is not reserved for everyone. Yung spiritual insight na yan ay nagaganap lamang sa mga taong may malinis na kalooban. Ayun, ano? So, ano naman, kung may spiritual or divine illumination. Again, this is a teaching, no? Umuupo si Faustina sa paanan ng ating Panginoon habang ito ay
nagdi-discuss, no? Parang ganon, ma-attend siya ng session. But this one, she did not attend a session. Wala naman siyang inattenan na session. Nagkaroon lamang ng strike. Bang! Pumasok sa kanyang isipan, eto yan. Bigla ka nagkakaroon ng pangunawa sa isang bagay na hindi mo naunawaan. These are spiritual insights. And this would only take place by spiritual union or being clean or kasi mahirap yung halimbawa tayo, no? Hindi tayo maaring tamaan ng liwanag na yan ng ano, no? Agad-agad. Kasi we are still in the process of perfection. We are still in the process of removing all the dots in our soul. Marami pa tayong kailangan alisin, i-let go, matutunan. Ang mahalaga lang dito, isang buhay na saksi si Faustina of how God would work in our life. Pinakita sa kanya ang halimbawang ito. Ang pagkakaroon ng divine illumination in your lifetime, isang mahalagang indikasyon na yan na may nararating ang taong ito sa kanyang kaluluwa. Otherwise, yung mga binigyan ng mga kakayahan, binigyan ng mga resources, binigyan ng Panginoon ng lahat. Pero ang buhay ay hindi naman napapakinabangan ang mga resources, no? Ganun lang. At pinapakinabangan naman, no? Pero sa kanyang individual na kakayahan lamang. Mas marahil ay para tugunan ang mga comfort or luxury in life. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Gusto niya ay magamit ang mga bagay na ipinagkakalob niya kay Faustina para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. So this divine illumination should wake the soul of another person, isang tao, no? Na maaari nating matulungan. So magliliwanag, magkakaroon ka ng kaalaman at ito'y immediately marahil, no? Yung sinabi sa kanya, maaring pwede na niya agad i-impart. Pero you will notice na hindi niya sinusulat yung inspirasyon na ito. Hindi ko alam kung it is in succeeding entries, pero wala siyang sinabi kung ano yung natutunan niya. Maybe because it would be difficult for the church to comprehend. No, kasi alam niyo tayo, simpleng ano lang talagang daming tanong, daming pagdududa. So dahil ito ay hindi pa na ituturo ng kahit sino man, kung yan ay ilalagay niya sa diary, magiging subject yan for controversy na pag-aaralan. Totoo niyan, ganyan. At ang pagsusulat ng kaniyang mga insights, natututunan ay mahirap din. Although ang maganda sa kanya, sinulat niya, walang nakaalam na sinulat niya ang mga bagay-bagay. Pinapasunog yan, yung diary niya, pero may mga nakalusot naman, hindi talaga sinunog. Kaya makikita mo na yung Panginoon ay will protect, kanyang poprotektahan o ipagsasanggalang. Kung ano man ang nais niya na maganap sa mundo, katulad ng malahad ang awa, gagawin niya ang lahat para yan ay maiproclaim. So, yung kanyang mga natututunan, sana matutunan din natin. No? Hindi natin alam kung baka naman sa mga susunod may mga ibibigay naman siya mga insights na hindi natin makikita sa kahit anumang libro. Pero bakit tayo maniniwala na yan ay nag-exist, na yan ay sinabi? Again, through faith.
Nananalig lamang tayo kay Faustina na yan ay nangyari, na yan ay ginawa sa kanya. Kung wala kasi tayo noon, ay habang buhay na lang nating itatakwil ang mga mensahe niya ng Divine Mercy through Saint Faustina. Hindi niya makikita ang dahilan. So even if in your family, no, halimbawa yan, may someone in the family was able to access this knowledge, baka nga yung sarili niyang pamilya, hindi naman yan maunawaan, kaya hindi nasa share. But this has to be shared to hierarchy para mabigyan sila ng ideya. Pero hindi ganun kadali mag-submit din sa hierarchy sapagkat malamang sa malamang ay ibabasura. Kasi hindi naman nila alam eh. Pero bang ganun, no? Magiging palaisipan kasi si Fauci na mismo nagsabi, hindi naman nila na ituturo, hindi wala sa kahit anong libro. So, napakahalaga ng faith and trust sa Panginoon. Sapagkat magbibigay siya ng maraming kaalaman sa atin na hindi mo maririnig kahit kaninong pare. And we just have to be receptive kasi kung tayo receptive, hindi natin maunawaan, hindi natin mapipick up. Sayang lamang kasi katulad kay Faustina, nag-strike sa marahil sa isipan niya. And then nag-pause lamang siya at gano'n lang ang ginawa niya. Nawa ay lagi tayong makaranas ng divine illumination. Banal na handog sa atin ng Panginoon. Maunawaan natin kung ano man ang mensahe gusto ng Panginoon sa atin at malamang naman meron niyang call to action. So we hope that each and every one of you, when you receive divine inspiration and illuminations, may readiness on your part. Otherwise, sayang lang.